Hi mga Inday! Welcome back to my channel. It's me, Inday Buriat. Nagbabalik again ang inyong kaburiat mga Inday. So for today's video, may sasabihin ako sa inyo. Isang napaka-exciting day na magaganap sa aking buhay na noon pinapangarap ko lang at hindi ko akalain na ngayon ay matutupad na. So, isa sa mga lugar na gusto ko talagang puntahan noon mga Inday, na nasa bucket list ko talaga na gusto kong puntahan at hindi ko akalain na makakapunta ako ngayon. Actually, yung mga kasama ko, nagre-ready na sila ng mga bagahe nila, papunta na kami ng airport. Andito ako ngayon sa Dumaguete. Rason mga Inday kung bakit ako pupunta doon sa lugar na pinapangarap ko, kasi in-invite ako na kumanta ng wedding. So, it's been quite a while mga Inday na hindi ako nakapag-perform sa wedding event, hindi ako nakapagkanta mga Inday. So, this time, ang layo pa yung pupuntahan ko na in-invite talaga ako para lang pumunta sa kasal at kumanta sa kasal. So, since napupunta na naman ako mga Inday, isa na rin itong opportunity na mapuntahan ko yung mga lugar na pinapangarap ko lang noon. Simula noong umalis sa Eric mga Inday, na naghiwalay kami ni Eric na bumalik na siya ng Amerika at bumalik na rin ako sa aming probinsya. Nagtatanim ako ng mga gulay, kahit anong mga Inday, para lang malibang ko yung sarili ko. At saka may konti naman talaga akong naipon. So, gagamitin ko na lang yung kunti kong naipon mga Inday kasi opportunity na rin ito. At saka after ng wedding, may company tour din na magaganap. So, hindi po ako empleyado nila Ate Milhona. So, nagpapasalamat din po ako kasi na kahit na hindi ako empleyado nila, in-invite nila ako sa company tour after ng wedding. So, thank you so much Ate Milhona. Oy. So, let's go mga Inday. Punta na kami ng Cebu International Airport. Dito na kami sa barge, mga Inday. Nag-aantay na lang kami ng barko. And alas 8 na ng gabi. So baka darating kami sa airport mga alauna ng umaga. Tapos yung flight namin is alas 4 ng umaga, papuntang Manila. At sa wakas nagkarating na kami sa airport sa mahabang biyahe mga Inday, at para akong na-excite dyan at kinakabahan kasi this is my first time mga Inday na makasakay ng eroplano. Check na kami guys, check in. Hi guys, time check is 3:36 and yung flight namin is 4 o'clock in the morning. So, yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, ayan o. 3:37 ng umaga mga Inday. Malapit na yung flight namin. All night kami walang tulog mga Inday. Nag-travel kami from Dumaguete, coming here. Tapos alauna kami nakarating dito. Tapos, nag-check-in and waiting na lang kami sa flight. Whole night, walang tulog. Ayan, pagod mga kasama ko. Boarding na kami mga Inday. Boarding, say hi. Alright. Papasok mo kami sa aeroplano namin mga Inday. Ibang-iba talaga sa feeling mga Inday na kapag first timer ka, tapos nakapunta ka na sa airport, nakikita mo yung mga eroplano sa labas. At ayan mga Inday, na sobrang na-excite ako at kinakabahan. Hindi pa talaga ako nakasakay ng eroplano. Hindi ko pa alam kung ano yung pakiramdam mga Inday kapag nasa himpapawili yung eroplano. Kaya medyo kinakabahan ako mga Inday, at the same time excited. Nasa plane na kami mga Inday. We are already in the plane. Grabe mga Inday, umuusok dito sa plane mga Inday. Malamig. Grabe yung usok. At
First time kong makapasok sa plane mga inday at ayan nag-o-observe ako sa lahat ng mga tao kung anong ginagawa nila. First time kong pumasok mga inday kasi nga malayo ako sa mga kasamahan ko. Hindi ko alam kung paano ilagay yung seat belt. Tapos hindi ko alam kung saan yung seat number ko kaya nagpatulong ako sa mga stewardess mga inday. So ang galing nila mga inday, ang mga formal na mga suot nila sa eroplano at ayan nag-aano sila mga inday kung may emergency ba daw yung mangyayari. Ayun mga inday, nag-aano sa ano sila. So kinabahan ako dito mga inday. So syempre mga inday, first time pa tayong sumakay ng eroplano at malayo tayo sa mga kaibigan natin na naka-experience ng dati. So ayan, nag-aak lang talaga ako mga inday na hindi ako ignorante, na nagpapakita ako sa mga katabi ko mga inday na alam ko ang ginagawa ko. So ayun mga inday, ihing-ihi ako niyan mga inday. So ayun, nag-asa kung saan yung CR. Yung CR pala ng eroplano mga inday, ang liit, ang cute. So timing yung experience ko mga inday kasi umagal naming pagbiyahe, nakikita ko yung sunrise mga inday, ang ganda, nasa himpapawid ka, nakikita mo yung sikat ng araw at makikita mo yung sa ilalim mga inday, ang ganda. Akala ko mga inday sa TV ko lang makikita yung mga ganitong senaryo. So ngayon mga inday, na-experience ko na talaga siya sa toong buhay ko. Ito lang, pangarap ko lang ito noon mga inday, na sana makasakay ako ng plane, na kapag may nakikita ako ng plane sa langit, gano'n, nag-wish ako sa sarili ko na sana maka-experience din ako na makasakay ng plane. At eto na mga inday, nasa plane ako ngayon at tinitingnan ko yung mga bagay sa ibaba mga inday. Ayan, tingnan nyo. Sobra akong nagpapasalamat mga inday kasi narating ko ito ganitong opportunity sa aking buhay, na hindi naman ako magiging ignorante habang buhay na dito sa plane mga inday, no. Yung buong akala ko kasi dati mga inday, na nakikita ko sa TV ng mga drama mga inday, yung mga action na nagka-crash yung eroplano, yung nasa isip ko ganun mga inday, kaya natatakot ako. Nagpapasalamat ako nung palanding na kami, nakikita ko yung mga bahay dyan. Ayan, Manila na yan mga inday. At first time kong makapunta ng Maynila. First time kong makakita ng grabe mga matataas na building mga inday, at saka very traffic. At first time ko may-experience mga inday na sobrang sakit ng tainga ko nung palipad na yung eroplano mga inday. Grabe, parang may may sapat ka na bang, parang may pumasok sa tainga ko mga inday. Ang sakit-sakit ng tainga ko. Pero naisip ko yung pag scuba diving lesson ko mga inday na kailangan mo lang i-equalize. So nag-equalize ako mga inday, malaking tulong pala. Alam ko sa inyo mga inday, naka-experience na paulit-ulit pagsakay ng eroplano, pero itong sa akin mga inday, sobrang saya ko na na-experience ko, na natupad yung mga pangarap ko sa buhay kahit na simple lang mga inday. Ayan, nakababa na kami sa eroplano at pupunta na kami sa van na aming sundo. Nag-jacket na ako mga inday kahit na hindi pa masyadong malamig, kasi kapag nilagay ko yan sa luggage ko mga inday, mag more than 7 kilo na yung dala ko. So hindi pala pwede na magdala ka ng bagahe na more than 7 kilo kasi babayaran mo pa pala yun mga inday. Alam niyo ba mga inday, akala ko lang talaga dati na sa TV ko lang talaga makikita yung mga matataas na building dito sa Manila mga inday, yung sa may probinsyano, yung mga ibang mga action movie, yung mga teleserye sa TV mga inday. Akala ko lang talaga sa TV ko makikita, pero ayan mga inday, kitang-kita ko na sa mga mata ko na reality talaga mga inday, at nakatungtong talaga ako sa Maynila. After nun mga inday, nag-stop muna kami sa Max Restaurant para mag-breakfast, at ayun, dali-dali na kaming umalis pagkatapos ng kumain mga inday. At itong way na ito is papunta na ito ng Baguio. Manila to Baguio City mga inday is aabutin siya ng 4 to 5 oras. Kung magbabas ka, aabutin ka ng 6 na oras. Hi guys, stop over muna kami para mag-ihi, and malayo pa yung bebehiin namin. Ila yung mga kasama ko. All night walang tulog. Nakakapagod pala inday ang biyahe namin. Ang sobrang layo from Dumaguete. Whole night kaming walang tulog, tapos diretso na kami biyahe sa Baguio. Ayan mga inday, ang hagard-hagard na namin yung mga kasamahan ko. Tulog to tulog yung mga kasamahan ko mga inday. Ako kahit na anong pilit kong tulog mga inday, hindi ako makatulog kasi gusto ko makita kung ano talaga yung nasa labas. Ayan mga inday, parang na-excite na ako kasi nakikita ko na yung part ng Baguio na nagfa-fog. Ayan mga inday,
pagi na siya dyan mga inday. There's something about the way that you say my name, make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body, the way you get to me deep where my heart is. Love me so good, but I wish I was heartless. Ayan, kakarating na namin dito sa Baguio at dumiretso kami dito sa Igorot Stone Kingdom. Kailangan kong sumi-R. Ayan, kailangan natin akyatin tong Stone Kingdom para manating natin to sa babaw. Ayan na, may ticket na kami papunta Igorot. At ito yung mga soldier na Igorot nila. Magko-costume kaming lahat ng Igorot mga inday. Sir, unsa inyong ikasulti diri sa inyong kingdom, sir? Sa haba ng biyahe namin inday na wala kaming tulog at dumiretso kami dito sa Stone Kingdom, worth it pala mga inday kasi kahit anong pagod ang nararamdaman mo kapag dating mo na sa lugar na gusto mong puntahan, ay may nawala lahat ng pagod mga inday. Alright guys, nandito kami ngayon sa garden. Hindi ko alam kung ano pangalan ng garden dito, pero may mga bikes dito, may mga rides. Try namin mag-rides mga inday. Malamig dito sa Baguio. Ang oras ngayon ay 3:48 ng hapon. Malamig na dito mga inday. May init, tsaka malamig na rin. Para ka lang naka-aircon. Asa break ani? Kanang nasilid. Paasra. Tapos na kami sa bike mga inday. Ngayon mag-boating na naman kami. Grabe opportunity talaga mga inday habang andito tayo sa Baguio. Kasi once in a lifetime lang ito na makapunta dito. Di ba? Oo. Ang saya mga inday. At least once in a lifetime na experience namin na ganito. Dito yung mga boat nila mga inday. Good morning mga Buryat. Good morning Baguio. It's the first morning here in Baguio mga inday. And time check, it's 5 o'clock in the morning. And sa aming lahat, ako yung unang nakagising kasi ako yung unang natulog kagabi. Sobrang pagod sa biyahe mga inday. Whole night walang tulog. Tapos papunta namin dito, directly na kami sa ibang mga destination. Tapos gabi mga inday, alas 8 natulog na talaga ako kasi mga inday, ang ginaw dito. Ayaw mga inday, nasa hotel kami dito. Tapos yung mga bahay andyan. Ang lamig dito mga inday, nasa 15 degrees Celsius. Imaginein mo yung pinakalamig sa aircon natin dyan sa sa mga kwarto natin, nasa 16. Sobrang lamig na yan, di ba mga inday? Dito nasa 15. Sobrang lamig. Ako din yung unang nagising mga inday. And curious ako kung marami bang fog sa labas. So dito sa part na dito mga inday, walang maraming fog. Yan. Pero napakalamig mga inday. Yung boses ko nga, para akong sinisipon sa tubig, sobrang lamig. Sobra ko sa pag-curious mga inday. Ito na, naranasan ko na talaga kung anong weather dito sa Baguio. Nakita ko dito, yung na-observe ko dito pagdating namin sa Baguio, yung pagala-gala na kami kahapon. Mga tao dito mga inday, sobrang mga well-mannered talaga yung mga tao dito mga inday. Kasi wala kang makikitang basura sa daanan, sa kalsada. Ang linis dito mga inday. Wala kang basura. Tapos yung mga tao, hindi nagtatapon ng basura. Parang they take care of their own garbage. Wala talaga mga inday. Tapos, mga tao dito,
sumusunod talaga sila sa mga dinadaanan nila. Like for example ba sa pagpunta ng mall, sa mall kasi sa Cebu mga Inday, yung sa escalator, may nakalagay na sa kabila na sa right side na stand only. Pero marami pa din mga tao na nag-stand dito sa left side, which is yung stand only, dyan ka lang talaga kapag sasakay ka ng escalator, dyan ka lang talaga tatayo until ma-reach mo yung floor na pupuntahan mo. Tapos pag yung mga tao na mamadali, andito sila sa left side na aakyat, maglalakad. Dito talaga Inday is nasa organized talaga sila na kung tatayo ka lang nasa right side, mga tao naman naglalakad nasa left side. Pero mga Inday, maganda dito sa Baguio, oy. Alam niyo ba yung mga mall nila dito walang aircon? Tipid na tipid sila ng kuryente mga Inday. Walang aircon yung mall nila, lahat ng floor. Kasi ang lamig talaga the whole day. This morning chinek ko yung weather this morning, yung degree, nasa 15 degrees Celsius dito mga Inday. Tapos mag 8 o'clock nasa 16 until nasa 18, nasa 19 until nasa 22 the whole day. So babalik na naman na lalamig dito sa Baguio mga Inday around 6 o'clock this afternoon. Kahapon mga Inday mga alas 3 pa lang. Malamig na. Nagsimula na malamig. May init dito sa Baguio mga Inday, pero yung hangin niya ang lamig. So hindi kayo masyadong mangingitim dito mga Inday kasi malamig na. Pangarap ko lang to dati mga Inday na makapunta dito sa Baguio, maranasan ang weather ng Baguio, makita tong Baguio mga Inday, kung yung mga naririnig ko sa ibang tao, sa mga videos na maganda na dito sa Baguio, sa wakas na experience ko na din. At totoong malamig talaga mga Inday. Ayan, naka-jacket nga ako mga Inday. Palagi kong nilalagay dito yung kamay ko. Alam niyo ba yung mga kalsada nila dito mga Inday, paakyat. Nasa bundok talaga sila. Yung city nila mga Inday is nasa bundok. So, yung mga kalsada nila halos dyan, paakyat. Mga halos lahat mga Inday, paakyat yung mga kalsada. Ito yung mga bahay mga Inday, Ayan, tingnan nyo, ang gaganda-ganda doon, Man. Parang squatter tingnan mga Inday, pero hindi yan squatter. Kaya pala yung mga aircon, wala silang mga aircon dito mga Inday. Kahit na dito sa hotel, walang aircon dito sa hotel mga Inday, Yung hotel namin. Walang aircon dito sa hotel, yung mga mall nila, walang aircon mga Inday. Kasi ang lamig-lamig pala. Punta tayo dito. Pine Breeze. Parking area for Pine Breeze guest only. Para ba ito? Office. Ay mga Inday. Sa loob. Ha? Sige. Uy, pwede pala magpasyal sa loob mga Inday. Kasama mo naman yung mga kandyan. Andyan? Yung mga... Sa kasal? Oo, sa kasal. Kasi naman, marami mga Amerikano nga yata. Ay, kaya, good morning. Ikot ka dyan. Mas maganda doon sa likod. Eto, Inday, sabi ni Kuya, hindi pa daw ito masyadong malamig dito. Normal na weather na lang daw ito dito sa Inday. Yung pinakamalamig daw dito is mga December to January. Ito yung day mga Inday, kaya nga pumunta ako dito sa Baguio kasi kasal ng friend ko. So siya yung nag-free ng hotel ko dito mga Inday for 2 nights. And the rest of the night, sagol na ako sa company tour na sinamahan ko. Ayan, in-invite niya ako sa wedding niya mga Inday na kumanta. So I didn't yet practice a lot of song niya. isang song lang yung kakantahin ko mga Inday. Hindi na ako nag-practice talaga. Yung old song to lang talaga yung kakantahin ko kasi na-excite ako dito. And attend tayo ng wedding mamaya mga Inday. Hello, good morning. Today is the big day of your son. And beautiful day. Oh yeah, it's a beautiful day. Congratulations in your son and Pearl. Thank you. I see you last night in the venue. Hi, I'm a friend of Pearl. Oh, you arrived when we were there, eh? Yeah. She invited me to sing in her wedding. Ooh. So I'm Kathy and this is William. Oh, William. Be the mama and papa. Oh yeah. Better get down to that kitchen. Yeah, it's gonna be a busy day. Yan yung family ng guy mga Inday, taga New Zealand sila.